Ayan. So, punta po tayo dito. Kahapon po ay gumawa tayo ng sketch. Ngayon ay kukulayan na po natin siya. So, bali, ito na po siya ngayon. Kulayan ko na po. So, dito naglagay po ako ng background. Pero, pwede rin kung mauna siya o hindi. Ayan. So, ito na po yung sketch natin na na-trace natin. Okay. Once na okay na siya, punta tayo ng layer ulit. Gawa tayo ng fill. Ayan. New layer. And then, fill. So, by the way, yung topic natin ay sa coloring na tayo. Ayan. Coloring. Ayan. Kasi kailangan lagyan natin ng fill yan. Alright. Okay. So, next dyan. So, may fill po tayo. Alright. Ito lang dito tayo. Yung stroke natin dito sa may layer na ito, kakopy natin, lalagay natin sa fill. So, paano yung gawin? Highlights mo tong stroke. And then, click mo to. And then, hold Alt. Then, drag natin papayta. So, may copy ka na dyan. So, kahit na-disable mo to, nandito na siya ngayon. Ngayon, i-expand natin ito. Ngayon, before natin i-expand ito guys, kailangan, na ano muna, tawag dito, okay na yung stroke size mo. Ayan. So, gagawin ko, group ko muna. Group, then, object, expand appearance. Ayan. So, once na-expand na, okay na siya. Nakagroup na rin itong mga to. Kasi kanina, chinap-chap lang natin ito. Okay? Next, coloring natin. Punta tayo ng shape builder. And then, kulayan natin to. Kahit ano, green. And then, alisin ko yung stroke fill. Kasi pag nag-shape builder ka, tapos may stroke din yung lalabas. So, double stroke na. Alright, next. So, parang hindi po siya na-expand. Ulitin ko ulit, kailangan na-expand ito. Kasi kailangan umano siya ano. Object expand. Yun o, kailangan mawala yung linya sa gitna. Okay? And then, tsaka tayo shape builder. Shift M. Shortcut key ng shape builder. Ito po. Ayan. Next, kulayin natin. Dapat iba dun sa kulay ng stroke natin. Ano? So, papalitan ko siya ng siguro ibang kulay din. Green. Base color natin, green. Ayan. Then dito, merge ko to banda dito. Ayan. So, drag. Ayan. So, mo nag-merge yung ano. Kanina, hiwala itong part na to. Then, basta plus sign yan. Click, drag. Hold, click, drag. Ayan. Merge na yan. Then, dito. So, green na nga yung base natin. Maaari, siguro, palitan natin dito itong kulay. Ibang kulay din. Yellow siguro. Yan, yellow. Diba? And then ito, kulay niya is brown. Oops, siguro light. Darker brown. Diba? Yung bottom niya, mas dark. Ayan o. Ayan. So, ito, pwede nyo kulayan din ito since transparent. Pero, nasa sa inyo pa rin yan kung gusto nyo kung kulayan ito or transparent na lang. Okay. So, once na okay na, may gusto lang akong eliminate dito. Itong part na to, gusto ko rin eliminate. Gusto ko blanco lang ito. So, ang kagandahan kasi dito, pwede mong ma-eliminate kung saan ka lang gustong mag-stroke. Mga ganun. So, ito pwede kong eliminate eh. Direct selection tool kung gamit ko ha, wag general. Kasi wag general, kasi kanina nakagroup ko ito. Hindi pwede, no? Yung direct selection tool, pwede mo i-delete yan. Ayan. Ito, i-delete ko rin. Ayan. Ito, gusto mo kung mayroong stroke o wala, pwede. Sa akin, alisin ko na lang. Ayan. Ayan. Alright. Green. And then, try ko maglagay ng background. Paglalagay ng background, ito tayo lang. Yan, gawa tayo ng rectangle, same as the artboard. And then, lagay ko sila sa pinaka bottom.
Control Shift open bracket. Yeah. So same ng strokes color kaya hindi nakikita. So pag magpapalit kayo nito para malaman niyo yung babagay sa kanya, punta kayo ng edit colors, recolor artwork. Yeah. Ang kagandahan ka dito sa recolor artwork, pwede mong ma-modify yung kulay niya na nakikita mo siya. Edit, and then pwede mong i-slide yan. Depende kung anong magandang kulay na babagay doon sa design mo. Siguro itong kulay na to. Pwede mong laruin itong brightness niya. Gano'n siya ka-dark, gano'n siya ka-light. Ganyan siguro, yan. And then, pwede kong i-lock ito, control 2. And then, the same time, ang kagandahan dito, flexible po yung stroke natin. Pwede mong palitan anytime kasi naka-group na siya. Pwede mong palitan yan anytime. Oops. Selection ko muna. Kasi, isang kulay yan. Magic wand, select mo sila yan. Pwede mong palitan anytime. Or punta ka ng edit colors, color artwork. Ayan. Pwede mong palitan yan anytime, no? Edit. Ayan. Sa akin, okay na to eh. Kung ikaw, kung gusto, basta check nyo palagi yung design kung okay siya o hindi. Delete. Yeah. Kung nagmamodify kayo ng design, kunin nyo to, duplicate nyo lang dyan. Yan. So mapapansin nyo po, ditong parte na to may siwang. Diba? Yung design parang banda dito. Paano natin gawin yon? Direct selection tool. Or I mean, ayan. Nakaselect na yan. Control X, and then Control F para ma-detach siya dun sa itong parte na ito. So, dito na siya ngayon, na-detach siya. Alright? And then, pwede ko siyang i-offset. Object, path, offset, path. You know. So, parang may siwang dun banda dun sa lumaki yung gap. Negative 2 siguro, negative 1. Yun, negative 1, okay na siya. Ayan. Pwede mo nang ma-delete yan. Pwede mong i-detach ito. Ayan. Pwede mo rin palitan ng kulay. Depende muna. Check mo muna kung okay siyang palitan ng kulay. Kung hindi siya okay, pwede mong i-delete. Pwede natin i-delete yan. Ayan o. Kung may siwang dun sa part na to. Ayan. Kung gusto mo parang may kulay talaga dito sa part na to, pwede rin. Pwede mo rin gawin yun. Yung kukulayan mo tong part na to, pwede. Pero depende pa rin yan sa design mo. So, sa akin parang muted pa siya, no? Pwede ko pang palitan ng kulay yung background. Depende kung ano yung preference mo. Gusto ko gradient type. Alright. O kaya mayroon pa dito parang nag-splash pa dito na tubig. Depende pa rin yan sa design nyo, no? Alright. Punta tayo dito. Unlock ko muna ito kasi nakalock. Control Alt 2. And then dito, and then gradient tayo. Dito yung gradient. Pangalawa is yung solid color this gradient. And then reposition the gradient using gradient tool. And then changing the color. Hanap tayo ng kulay natin dyan. Magenta. Pwede rin. Double click. And then try natin i-match kay back. Ayan, actually, ganda rin to. Ayan, pwede rin ito. Alright. Tuloy ko lang yung pagka-magenta niya. Hangit. Yun, maganda talaga to. Then, slider. Yun, no? Pwede nyo i-control. Paano siya. Ayan. Okay. And then, try natin siyang i-gradient din ito. Try natin i-gradient din. Ngayon, no?
So, pwede mong laruin din yung gradient. Ganito, no? Try kong palitan to kasi same lang yung background. Ayan, pwede to. Yung combination blue. So, pag nagtitimpla, dito talaga tayo matatagalan guys sa pagtitimpla ng kulay, ha. Pero ang kagandahan nga dito, pag naayos natin yung kulay ng design. Ito siguro to green. Yan. So once nakapag satisfied ka na, alright. So dito, kung shading ka ngayon, depende pa kung gusto mong lagyan to ng shading, itong part na to. Di-detach ko lang siya, using direct selection tool. And then Control X, Control F. And then double click ko siya para mag-focus, and then punta ako ng pencil. Sa pencil, double click ko, naka-smooth ako. I-adjust ko yan hanggang smooth. Okay. Then tsaka ako mag-drawing dyan. Ganun. Natin. Mag-drawing na lang ako sa labas. Ayan. And then select mo yung dalawa. Ayan. So tatlo na yung nakaselect. And then divide. Oops. Cancel. Oops. Ando natin. Ayan. And then divide. Okay, na-divide na. And then dito, itong part na to, dahil may shading ako dyan using direct selection tool, papalitan ko po ng kulay yan. Darken ko po siya. Para may shade effect din siya dyan. Hindi siya light. Okay. Ganun din, kung gusto mo mag-shades dito, anytime pwede. So, maglalagay naman tayo ng star. Paano natin siya lalagyan ng star? Okay. So, 12 minutes na po. Siguro ikakat ko na muna to kasi 12 minutes na po para pwedeng i-upload ako. Alright, sa shading naman tayo mamaya. Maglalagay tayo ng star. Okay? Thank you.